Kaya, ang unang Kristiyano na nagpalaganap dito, na sumakop, ay ang mga Roman Catholic. Paglipas ng panahon, nanganak ito, itong Christian na to. So, ibig sabihin, ang katotohanan na banggit natin kanina sa akika pa lang, sa pagpapaliwanag ng akika, sinabi ito ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakinggan po natin mga nanay, mga magulang, ito po ang katibayan. Sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludi yuladu alal fitra. Ang ibig sabihin, ang lahat ng batang isisilang ng kanyang ina ay isinilang sa likas, fitra, nature. Meron na siyang Diyos, meron na siyang relihiyon, kahit nasa tiyan pa lamang po siya ng kanyang magulang. Kaya lang wala siyang alam hanggang sa isilang siya. Kaya sinabi ng Prophet Muhammad, bawahu aw yuhadiyani aw yunasriyani aw yumajzani. Kaya naging Kristiyano, kaya siya naging Kristiyano dahil sa kanyang magulang upang pabinyagan siya. Nangyari po sa atin? Nangyari. Nangyari po sa anak natin? Nangyari. Yan po ang sagot na ang lahat ng bata ay sinilang na tinatawag ng siya ay tinatawag na Muslim at Islam ang religion niya. So ngayon, dahil nangyari po sa atin, alam na po natin kung bakit tayo Kristiyano. Naging Kristiyano tayo. Malinaw? May katibayan? Okay. Dahil nabanggit natin ang lahat ng bata ay Muslim, isinilang, ay sir, ano po bang ibig sabihin ng Muslim? Ano po bang ibig sabihin ng Muslim? Anyone? Muslim. Ano po bang ibig sabihin ng Muslim? Wala kang idea? Ma'am? Ito po yung pagkakataon na malaman natin ang maunawa natin ng Muslim. Ang Muslim po, relay ko nilang yung sarili ko. Ang Muslim po ay Arabic na salita. Nung ako ay hindi Muslim, naintindihan ko ang Muslim, matatapang, magugulo. No? Sila ay mga Abu Sayyaf, ay sila yung mga tao sa Mindanao, o di kaya sila yung mga terorista. Dagdagan pa natin, marami sila mag-asawa. Diyan ko naintindihan ang salitang Muslim. Pero, lahat po ng sinabi ko na yan po ay marites, chismis, fake news. Hindi po yan ang kahulugan ng Muslim. Dahil ang Muslim, napakainam, napakaganda ng kahulugan. At ito ay maaangkin mo sa sarili mo kapag naintindihan mo ang kahulugan ng Muslim. So, mga kababayan, tayo ay naiinis, nagagal sa Muslim kasi parang iba sila sa atin. Kaya nagkaroon tayo ng division. Hindi po. Dahil ang katotohanan, maintindihan natin ang tamang terminology ng Muslim, na ang ibig sabihin, pakinggan natin mga magulang, mga kababayan, na ang kahulugan nito, the one who submit themselves to the will of one true God. Ibig sabihin, siya ay nilikha ng Diyos na isinuko niya ang kanyang sarili sa nag-iisang Diyos na naglikha. That's what we call in Arabic Muslim. At isa rin sa kahulugan ng Muslim, and do good to the people. Maging mabuti ka sa kapwa. Kahulugan ng Muslim yun. Wa amilu salihah wa qala innani minal muslimin. At maging mabuti ka sa kapwa mo at ikaw ay nagsasabi, kami ay kabilang sa mga Muslim. Sa mga kababayan, masama po bang kahulugan ng Muslim? Ngayon nalaman mo? Hindi. Kaya kung meron kang kapatid, kapitbahay na Muslim o kaya kaibigan, kapitbahay, matulog ka ng mahimbing. Mapapayapa ka. Kasi bakit? Ang Muslim, kahit anong bisyo wala, bawal sa kanya. Eh sabihin mo nun, sir, di ba may Muslim mapatay? Di ba sir, may Muslim nagsusugal, nagsasabong? Di ba sir, may Muslim na sa ibang bansa, nagkakagulo-gulo sila? Yes, Muslim po sila. Pero hindi ko pinapaliwanag sa inyo yung gawain nila. Dahil hindi po yun ang Muslim. Ang pinapaliwanag ko yung kahulugan ng Muslim, sila ay maging mabuti sa kapwa. Gusto ba ng Diyos manloko, mandaya, pumatay? Hindi. Ang gusto ng Diyos, maging mabuti ka sa kapwa. That's what we call in Arabic, Muslim. Nabanggit ko, mga nilikha ng Diyos. Kasama po ba tayo sa nilikha ng Diyos? Yes! Eh bakit ka Kristiyano? Ayun, balikan natin yung paliwanag kanina. Kaya tayo naging Kristiyano dahil sa nakagisnan. Tama. Pero in nature, dahil nilikha tayo ng Diyos, sa aral sa Islam ay Muslim po ang tawag doon.
Kuha nyo? Nag-get nyo yung magkasunod na paliwanag ko? Kasi kung hindi po natin maintindihan sa tamang terminology itong Muslim na to, ay talaga magiging negative tayo. Tignan nyo, ang kamag-anak nyo Muslim, ang kapitbahay nyo Muslim, pero mga dating Christian yan. Pero ang gabay, ang patnubay, ay doon lang sa tagapaglikha. Okay? Ngayon lang po ba ito naririnig? Ngayon lang po ba ito na unawaan? Yung kahulugan ng Muslim? I think, ngayon lang. Kaya napakapalad na meron tayong programa sa oras na ito at kahit pa paanong maliit na kaalaman sa Islam nakarating sa inyo. Actually, hindi nga ito maliit eh. Kasi napakaraming matatalino. Pero hindi nila alam ito. Kahulugan na ito. Kasi problema, kahit Muslim hindi niya rin alam. Yan din problema kasi kailangan pa rin ang isang Muslim mag-aral. Pero hindi tayo pupunta ron dahil ang ipinapaliwanag ko sa inyo ang kahulugan mismo ng Muslim. Ngayon, dahil ang ibig sabihin ng Muslim, siya inilikha na isinuko niya kanyang sarili sa kanyang tagapaglikha. Ano ang kanyang relihiyon? Tinatawag naman po ito al-Islam. Para sa inyong kaalaman, mayroon lang isang Diyos. At mayroon lang isang batas, pamaraan, batas ang Diyos. At walang iba itong Islam. Ang Islam po, hindi po ito relihiyon ng mga Arabo lamang o nagsasabing Muslim. Kasi Diyos ang nagsabi sa kanya ang relihiyon. Hada Quran hudalinnas. Sinabi ni Allah, itong Quran, itong Islam nito, kung gusto ng tao ng patnubay, gabay, kaligtasan, tignan mo itong Islam. Hudalinnas. Patnubay, gabay sa lahat ng tao. Ginamit pong salita, nas. Sa Arabic kasi pag nas, lahat ng nilalang na tao. So therefore, itong Islam na ito, hindi ito sa mga Arabo at sa mga Muslim. Kung gusto natin ng kaligtasan, patnubay mula sa Diyos, ito, tignan natin itong Islam. Dahil ang Islam po, ito ang pinamuhay ng lahat ng sugo at propeta mula kay Adam, Noah, down to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam po ang kanilang relihiyon. Islam po ang kanilang ipinamuhay nung sila ay isinugo ng Diyos na tagapaglikha. Okay po? So ngayon, ang Islam po, hindi po ito katulad ng sa labas ng Islam, na pag may kumatok sa bahay mo, sasabihin, ito po ang magandang balita ng Diyos. Ito po ang makakapagligtas sa atin sa kabilang buhay. Hindi po ganun pag kumuha tayo ng relihiyon. At lalong hindi nakagisnan. Kasi nakagisnan natin yun eh. Hanapin natin yung katotohanan, yung mga ebidensya. Dahil ang Islam po ay hindi ito galing sa kung saan man naunawaan ng tao. Ang Islam po ay ito galing sa Diyos. Kanya itong inangkin. Siya mismo ang nagsabi. Gusto naman natin malaman, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna dina indallahi Islam. Katotohanan, sa Tagalog, wala akong pipiliing relihiyon kung hindi ang Islam. Islam ang binanggit. Kanya ang relihiyon. Siya ang nagsabi sa kanya ang relihiyon. At pipiliin niya ito. At pagkatapos sinabi niya, sa kanya ang relihiyon, kinumpleto niya. Parang tao, hindi nagagawa ng iba pang pananampalataya. 1400, nauna na ang paliwanag ng salita ng Diyos. Na huwag kayong gagawa, kumpleto na itong pananampalataya nyo. Anong katibayan natin na sinabi ng Diyos? Pakinggan po natin mga kababayan, mga magulang. Sabi ng Diyos, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ang ibig sabihin, sa araw na ito, aking ginawang complete ang inyong relihiyon. At binigyan ko na ito ng pagpapala, biyaya, ni'ma. At ipinagkaloob ko para sa inyo itong Islam. Lakumul Islam madina. So, ang pamantayan natin, sa Diyos ang relihiyon, kinumpleto niya para hindi na gumawa ang tao ng relihiyon at ang panghuli ay sabi niya, tao, wag kang gagawa ng relihiyon. Kasi pag gumawa ka ng relihiyon, mapapahama ka sa kabilang buhay. Hindi pa tayo buhay. Yung mga ngaral, hindi pa buhay yan. Nauna na ang salita ng Diyos. Sabi niya, wag kang gagawa tao ng relihiyon. Dahil sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ang kahulugan po sa Tagalog, sino man ang maglagay, maggawa ng relihiyon maliban sa Islam, sabi ng Diyos, it will never be accepted. Subhanallah.
Hindi niya tatanggapin magpakailanman. At sa kabilang buhay, he will be the one of the loser. Siya ay napapabilang sa mga talunan. Gusto po ba natin yon? Kaya ito mga katibayan ito na aral sa banal na Quran sa mga Muslim, sapat na itong tatlo na ito katibayan. Nasa Diyos ang relihiyon, kinumpleto niya, at pagkatapos, nagbawal siyang gumawa ng relihiyon. Ano nangyari sa Christian? Pag tinanong mo, yung relihiyon ba natin ay sa Diyos? Hindi papayag yung iba. Halimbawa, yung Katoliko, sa Diyos to. Isasabihin ng born again, hindi sa Diyos din kami. Yung iba pang mga relihiyon. Hindi papayag. So, kung sasabihin naman natin, ano ang pamantayan natin? Kinumpleto na ba to? Bakit ang dami nating function? Ang dami nating relihiyon naririnig? Kung kinumpleto na, yun ang sa labas ng Islam. Pero sa Islam, punta ka sa buong mundo, once na isa siya yung Muslim, sabihin mo, what is your religion? Sasabihin niya, al-Islam. Ngayon, dahil ay paliwanag natin ang mga katibayan, ay sir, ano po ba yung Islam? Yes, ang Islam po ay Arabic na salita. Pero may kahulugan sa atin yan. At ang Islam na ito, ang kahulugan nito ay surrender to God. Nasama po ba? Ang Arabic niya, al-Islam, surrender to God, obedience to God. At sa Tagalog, pagsunod, pagsuko, pagtalima sa Diyos. Masama po bang ibig sabihin ng Islam? Okay. Hindi ba tayo ay nagdadasal? Sino tinatawag natin? Ha? Ang Diyos. Islam po yun eh. Kasi bakit sumusuko ka sa Diyos, tumatawag ka? Nagaget nyo? Islam po yun. Hindi po yun born again. Hindi po yun dating daan. Hindi po yun Katoliko. Directly, ang kahulugan niya ay Islam. Kapag ikaw naman ay lumindol, nagkaroon ka ng malalang sakit, merong tsunami, merong malakas na bagyo, ano mararamdaman natin? Ano ba nangyayari sa buhay? Na ito, bakit may mga kalamidad? Natatakot ako, mamamatay ako. Diyos ko, tumatawag tayo sa Diyos. Islam yun. Tumatawag ka sa Diyos. At kapag may biyaya ka naman, sino ang pinapasalamatan mo? Si congressman? Hindi. Ang Diyos. Kasi nature natin yun, nagpapasalamat sa Diyos. Islam po yun. Kaya ang Islam po, masasabi ko, ito ang relihiyon natin na ipinagpalit natin sa relihiyon ngayon. Kaya huwag tayong magtaka, bakit may narinig tayong balik Islam. Kasi bumalik lang siya from the beginning. That time, Islam naman po siya at isa siyang Muslim. Bumalik lang po siya, walang nabago. Dahil ang kaligtasan ng tao, sige nga, bigyan niyo po ako ng isang dahilan ng kaligtasan ng tao. Gusto ko po magbahagi rin kayo. Gusto niyo malaman ng kaligtasan ng tao? Okay? Ang matama niya na sambahin ang kanyang tagapaglikha. Anything na sabihin mo, yan ang una. Tama po? May mali doon? Ang matama niya na masamba niya ang kanyang tagapaglikha. Walang mali doon. Yun ang kaligtasan ng tao eh. Kasi kahit naging righteous ka pa rito sa Pilipinas o sa mundo na ito, madasaling ka, mapagkawang gawa ka, at ikaw ay sumusunod naman sa batas ng Diyos, sabi mo sa iyong relihiyon, ang tanong, walang matalino dito, pinag-uusapan kung anong IQ ng isip mo. Simple lang, kung questionin mo. Ang tanong, nasamba mo ba ang tunay na Diyos? Kapag hindi mo nasamba ang tunay na Diyos, anong katiyakan sa kabilang buhay mailigtas mo ang sarili mo? Kapag hindi mo nasamba ang tunay na Diyos, anong katiyakan na sa kabilang buhay mailigtas mo ang sarili mo? Alam natin ang sagot. Tama? Muslim, alam natin ang sagot. Kaya mag-iwas tayo sa shirk. At higit sa lahat, ang bid'ah. Okay? Ano lang yon? Kasi bakit? Yun ang sa Muslim. Pero dito sa ating mga kapatid na Kristiyano, inilalapit ko sila sa kaalaman sa pagsamba sa tunay na Diyos. Kasi ito'y malasakit namin po sa inyo.
Dahil wala naman kami makukuha. Kasi Muslim naman kami. Pero may katanungan kami kapag hindi namin ipinarating ang Islam sa tamang kahulugan nito. At hindi namin ipinarating sa inyo kung sino ang Diyos. At dahil ang Islam, sumuko ka sa Diyos, surrender to God, eh sino yung Diyos na yun, Muslim? Walang iba po, ang Diyos na yun, siya po yung lumika sa iyo, sa Kanya, sa ating lahat. Walang iba si Allah subhanahu wa ta'ala. At para sa inyong kaalaman, si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na naman siya Diyos ng mga Arabo at ng mga Muslim. Kasi nung ako Kristiyano, sabi ko doon sa Muslim, may Diyos ka na sinasamba, ako rin may Diyos. Di ibig sabihin, dalawang sinasamba natin, magkaiba. Pwede ba yun? Di ba isa lang ang Diyos? So, masasabi ko, ipinararating ko sa inyo, si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya Diyos ng mga Muslim, kasi siya mismo nagsabi, Ana Rabbul Alamin. Ang kahulugan sa Tagalog, ako ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Subhanallah. Kaya mga Muslim, pag nagdadasal, Ilahin nas. Diyos na mga tao. So, ibig sabihin, mga kababayan, siya po ang may-ari ng lahat ng nilalang. Siya po ang nagbigay ng buhay, siya ang nagbabawi ng buhay. At bakit po ang pangalan niya Allah? Dito lang Kahit na sinong tao, i-cross-exam natin siya kung ano ang pangalan ng Allah. Sa Islam, wala po kaming pagtatalo. Pero sa labas ng Islam, informative lang po tayo, magkakasundo ba sila pagdating sa Panginoon? Kung sino siya at anong pangalan? Magkakasundo po ang Christian? Never. Ngunit sa mga Muslim, sa Islam, ang aral kasi, pabayaan natin ang Diyos, siya magsabi, siya ang Diyos. Pabayaan natin ang Diyos, sabihin niya anong kanyang pangalan, para ang tao hindi gagawa ng pangalan. Anong katibayan natin? Mismo ang Diyos ay nag-reveal ng kanyang banal na salita. Kanyang banal na revelasyon. Pakinggan po natin mga magulang. Sabi niya, Innani ana Allah. Sa Tagalog, katotohanan, ako si Allah. Subhanallah. La ilaha illa ana. Wala ng ibang Diyos na karapat-dapat sasambay. Yan po ang nakalagay na sinabi ng tagapaglikha. Sa labas ng Islam, may ganun po bang katuruan? May maramdaman po ba tayong ganoon na mapapanatag tayo, na tiyak tayo? Alam natin ang sagot. Bato-bato sa langit, ang katotohanan masakit, pero dahil mapait, masakit, hindi naman natin pwedeng itago. Ito na yung pagkakataon. Marinig ninyo, what Islam, who are the Muslim, and who is Allah? So si Allah subhanahu wa ta'ala, na paliwanag natin, siya ang nagsabi ang kanyang pangalan at siya rin nagsabi, siya ang Diyos. May katangian siya para maniwala tayo. Ang tunay na Diyos hindi nakikita, pero ang kanyang mga nilika, nakikita natin siya ang gumawa. Kaya may Diyos. Agree? Nakita ba ang Diyos? Hindi siya makikita. Kasi pag nakita ang Diyos, hindi tunay na Diyos yun. Kasi nakikita pala. So, ang tunay na Diyos, hindi nakikita kailaman. Hindi kaya makita ng mata. Pero ang kanyang nilika, nakikita natin. Siya ang gumawa nito. Siya ang naglagay ng aking mata, ng tenga, ng ilong, lahat. Ang mga itong nakikita ko. Siya ang gumawa. Kaya may Diyos. Okay? So, si Allah subhanahu wa ta'ala, pakinggan po natin, nagsabi siya sa banal na Quran, Badi'us samawati wal ard. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagmamay-ari na nasa kalangitan at nasa kalupaan. Siya po ang nagmamay-ari ng lahat. Ana yakunan lahu walad. Ang ibig sabihin po nito mga kababayan, si Allah subhanahu wa ta'ala hindi nagkaroon ng anak. Ito po ay aral sa Islam ha. Gusto lang namin marinig ninyo. Okay, talon na ko. Sa labas ng Islam, ang Diyos ay namatay, kagigising lang kanina. Sunday ba ngayon? Di ba gising na ngayon? Ngingiti ba natin? Ngingiti tuloy ako, bro. Tama ba? Linggo ng pagkabuhay. So, may tanong sa ating damdamin. Kung ganun ang ating
Nakagisna manatili lang ba tayo sa ganun? Hindi ba natin ang hanapin yung sinabi ni Jesus, you shall the truth and the truth shall set you free. Hanapin niyo ang katotohanan at ang katotohanan, siya ang magpapalaya sa iyo. Bible said. Ba't di natin tignan ng Islam? Dahil ang Islam walang paligoy-ligoy, diretso sumasagot. Ano ang relihiyon? Sino ang dapat sambahin? Anong katangian tawag sa iyo? Yan po, walang paligoy-ligoy. So, walam takun lahu sahiba. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay never nagkaroon ng asawa, wala siyang kasama. Yun po ang kahulugan. Naalala ko nung ako ay Kristiyano, tinuturuan ako magdasal ng nanay ko. Ano po yun? Sige nga, familiar kayo rito. Ang sabi sa dasal, Santa Maria. Anong kasunod? Ina ng Diyos. O, yung si Santa Maria, ginawang nanay ng Diyos. Kaya ang lino, sinabi ni Allah, sinagot ito, wala siyang asawa, wala siyang kasama. Tanging siya lang. Hindi niya kailangan ng kasama. Malinaw ang Islam. Ewan ko lang yung mga nakagisna natin. Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon, kung kami mamamatay, sasabihin, Amen. Okay. Alam mo, kabisado ng mga sister dyan. No? So, namimiss nyo ba? Astagfirullah. So, yun po ang dasal na itinuro sa amin. At alam ko sa inyo. Kaya malinaw. Sinabi ni Allah, wala siyang asawa, wala siyang kasama. At sinabi niya, khalaqa kulla shay, nilikha ko ang lahat ng bagay na yan. At pagkatapos sinabi niya, nilikha niya ang lahat ng bagay na yan, sabi ni Allah, pa'buduhu, sampahin niyo si Allah. Sinabi niya, sambahin si Allah, kailangan niya ba ito? Hindi niya kailangan ito. Sinabi niya lang, sambahin natin siya, pero ang may kailangan niyan, walang iba tayo. Dahil tayo nangangailangan ng kaligtasan. Inuutos niya na sambahin siya. Naiintindihan? Kaya nga tayo mga Kristiyano, nagdadasal din sa Diyos, di ba? Kasi nature na tayo ay kumikilala. Pero hindi niya kailangan ito. So, yun po ay mga ilang katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na ipinakilala niya mismo siya ang Diyos, ang kanyang pangalan ay si Allah, at hindi siya Panginoon ng mga Muslim kung hindi siya ay Rabbul Alamin. Panginoon siya ng lahat ng nilalang. Naipaliwanag ko na po sa inyo ang akika. Na ang mga bata ay papasalamatan niya si Allah. Ay na, Diyos ako ng Diyos. Kasi hinuli ko tong Allah para maipaliwanag ko ng malinaw sa inyo na may katibayan. So, papasalamat siya kay Allah na binayayaan siya at mag-aalay siya kay Allah ng kambing. Mag-segue lang ako kasi natatakot yung mga tao eh. Mayroon din mga ngaral na kilala sa Kristiyano. Huwag kayong kakain ng halal dahil yung mga halal na kalagayan inaalay nila sa kanilang Panginoon Diyos-Diyosan. Masama po ba yun? Tama, masama po yun. Pag inalay mo yung kinatay mo sa Diyos-Diyosan, masama hindi? Masama. Pero, yun pong inaakibat ng tao na yun, na yun daw ay sa Islam na katuruan. Hindi po, dahil si Allah po ang tunay na Diyos. Anong masama ialay natin sa Kanya ang kambing bago katayin? Walang masama kasi siya nagbigay ng buhay. Hinihingi mo lang sa Kanya na ikaw ang papatay sa pamamagitan, ihandog mo sa selebrasyon. Kaya wala pong Diyos-Diyosan sa Islam. Dahil napakalaking kasalanang walang kapatawaran. Kaya kung kami ay magkakatay, ay hindi po namin yan inaalay. Kung hindi sa tagapaglikha, walang iba. Masama? Kaya pag may nakita kayong pagkain na may logong halal, kain po kayo kasi lawful yan. Malinis po yan. Kasi yung mga balita, dinidismaya ang mga Kristiyano. Which is, hindi kasi na naintindihan. Ngayon, naintindihan nyo na, yan po ay ginawa sa pamamaraan ng pasasalamat kay Allah dahil siya ang tunay na Diyos. Walang masama. Siya ang nabigay ng buhay dun sa hayop eh. Tapos kakainin natin. So ipagpaalam mo sa Kanya. Iaalay mo muna sa Kanya bago mo kainin. Magiging halal, magiging lawful ang pagkain. Okay po? Alhamdulillah. So naipaliwanag ko po ng hika. Naipaliwanag ko rin po yung balik Islam. From the beginning, that time, tayo naman po Islam. At ipinaliwanag ko rin po ang Islam, ang Muslim, siya po ay nilikha ng Diyos na sumusunod, sumusukot, tumatalima sa Diyos. Yun po ang kahulugan ng salitang Muslim na Arabic.
At ipinaliwanag ko po ang Islam, ito po yung relihiyon. Nang kahulugan naman sa maintindihan natin, sumuko sa Diyos. Dahil sumuko sa Diyos ang kahulugan ng relihiyon, ay sino ang Diyos? Walang iba, si Allah subhanahu wa ta'ala. Naipaliwanag ko po ang terminology na yan. Naway nakapulutan nyo ng aral at naging pakinabang sa ating mga oras na ito na nalaman natin, yung pala ang katuruan sa Islam. Huwag po kayo magdidesisyon. May gabutil kayong doubt. May butil kayong doubt, wag. Ang sa akin lang po, nilambing ko lang po kayo dahil gusto kong ma-open sa lahat sa atin ang ating isipan na buksan natin na meron talagang tunay na relihiyon at tunay na Diyos. At ito po ang aking naibahagi sa inyo. Naway na pakinabangan natin ang lahat ng ito. Kasama rin ang mga kapatid na mga balik Islam. At saksi tayo na iparating natin ang mensahe, brother, sa ating mga kamag-anak, kaibigan. Wa akhir dawan, alhamdulillahi rabbil alamin. Maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat.